Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nagtungo ang BRP Teresa Magbanua sa Skoda Shoal dahil sa ginagawang reclamation activities ng China, pero matapos ang 5 buwang pagbabantay, umalis na sa Skoda Shoal ang naturang barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, ito'y hindi umuno nangangahulugan na sumusuko na tayo o umaatras na ang ating puwersa, kundi kailangang i-reposition ang naturang barko dahil na din sa masamang lagay ng panahon at kailangan ding ayusin ang mga bahagi nitong nasira matapos itong banggain ng barko ng China noong mga nakaraang linggo lamang. Pero bukod sa muling pagsasaayos sa barko, isa pa pala sa mga seryosong dapat pagtuunan ng pansin ay ang mga crew ng barko na noong inilabas ay naka-stretcher na lamang at naka-dextrose. Sa tuwing haharasin ng China ang mga barko ng Pilipinas kabilang na ang Teresa Magbanua, madalas ay sinasabi nila ng detalyado kung anong mga parte ng barkong nasira at nangangailangan ng repair. Subalit wala silang gaanong nababanggit sa mga kalagayan ng mga crew na naroroon mismo sa loob na silang totoong nagbabantay at nag-ooperate sa barko. Kung hindi pa dahil sa repair at reposition na kinakailangan ng BRP Sierra Madre, hindi natin malalaman na ang ilan pala sa mga crew ng naturang barko ay halos nakaratay na at tanging asin na lamang ang nagbibigay ng lasa sa kanilang mga kinakain habang sila ay nagbabantay sa gitna ng karagatan. Nakapanlulumo ang dinatnan ng PCG sa isang bahura natin malapit lamang sa Palawan. Sumambulat sa kanila ang tambak ng mga patay na corals at naging halos kulay puti na ang seabed. Wala na din halos buhay sa mga corals at mga yamang dagat sa lugar. Ito ang nakakatakot na nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa Skoda Shoal. Katulad ito ng nangyari sa Sandy Cay kung saan din itinambak ang mga patay na corals at naubos ang buhay ng mga yamang dagat doon. Subalit sa Sabina Shoal ay nagsisimula pa lamang ang kanilang ginagawang pagtatambak at hindi katulad sa Sandy Cay na lumaki na ang reclamation area. Nakakabahala umano ito ayon sa PCG kaya agad na idineploy noon ang BRP Teresa Magbanua sa lugar. Ito na ang pinakamatagal na pananatili sa West Philippine Sea ng mga barko ng PCG at ayon sa kanila, wala silang plano na umalis doon at patuloy nilang babantayan ang Sabina Shoal. Ibinunyag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang nakapanlulumong sitwasyon sa Skoda Shoal matapos matagpuan ang mga patay at durog na corals na umano'y itinambak ng China sa lugar. Ang Skoda Shoal ay 75 nautical miles lamang mula sa mainland ng baybayin ng Palawan o nasa 139 kilometro lamang. Paliwanag ni Tariela, nakakaalarma ang sitwasyong ito kumpara sa Sandy Cay dahil mas malapit ito sa Palawan o kalupaan ng bansa. Ang lugar na ito ang ginagawang mating point o tagpuan ng Philippine Coast Guard sa tuwing magsasagawa sila ng misyon sa West Philippine Sea. Sa unang 26 na araw pa lamang nilang pagbabantay noon sa lugar, na-monitor nila ang 3 barko ng People's Liberation Army Navy, 4 na Chinese Coast Guard vessels, 34 na Chinese militia vessels at 3 Chinese research vessels. Nagde-deploy ng service boat at mga divers ang mga research vessels ng China. Bukod dito ay may mga instrumento o mga kagamitan na ibinababa ang China. Ayon sa PCG, lahat ay idinodokumento nila ang mga kaganapan sa naturang lugar. Subalit nagkaroon din ng insidente nang harangan ng China ang ginagawang pagdodokumento ng Pilipinas sa kanila at nagpapadala din sila ng mga helicopters. Bagamat hindi nila naaktuhan ang pagtatapon nila ng mga patay na coral sa nasabing lugar, malaki ang posibilidad na China lamang ang kayang gumawa nito. Binabantayan ng tropa ng Philippine Coast Guard ang Skoda o Sabina Shoal dahil sa ginagawang pagtatambak ng mga wasak na corals na pinaniniwala ang paghahanda ng China sa reclamation o itatayong artipisyal na isla sa ibabaw ng maritime feature na malapit sa Palawan sa halip na sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sa post sa Twitter,
na sa unang 3 linggong deployment ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal, naobserbahan na ang low tide elevation o LTE na nakapalibot sa shoal ay katulad ng sa Sandy Cay. Iniulat din ni Tariela na may mahigit 30 Chinese militia vessels bukod sa mga research ship ng China, Navy vessels at isang helicopter ang naobserbahan sa deployment ng BRP Teresa Magbanwa sa naturang shoal. Ginagamit aniya ng China mga corals bilang pantambak at sa ginagawang ito ay kailangang sirain ng mas maraming pang corals para sa island reclamation. Subalit matapos ang 5 buwan, muli na namang nakabalik sa Puerto Princesa sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa dahil sa kakulangan ng supply ng pagkain at tubig. Marami sa mga crew ng nasabing barko ang nagkasakit na. Kwento pa nila, kumakain na lamang umano sila ng lugaw na hinahaluan ng asin. Dumawang ang naturang barko sa Puerto Princesa Port dakong 1:00 ng hapon noong linggo. Kitang-kita sa barko ang mga pinsalang tinamo nito matapos manggain ng China Coast Guard noong nakaraang Agosto. Sinalubong ng mga matataas na opisyalis ng Philippine Coast Guard at ilang opisyal ng Palawan Coast Guard ang mga crew ng barko. Medyo nakakalungkot at nakakatakot ng isa-isang inilabas ang mga may sakit na mga crew na agad na dinala sa pinakamalapit na pagamutan upang masuri. Sa 5 buwang pananatili ng Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, ang ilan sa mga crew nito ay nagkasakit na at yung iba ay inilabas ng nakadextrose dahil umano sa kawalan ng supply ng tubig. Nasa 4 sa mga ito agad na dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Iniatras ang BRP Teresa Magbanwa dahil umano sa masamang lagay ng panahon at dahil sa kakulangan ng supply ng pagkain ng nasa 60 mga crew nito. Pinarangalan ng mga tropa na sakay ng Teresa Magbanwa, ang commanding officer ng barko ay naiyak na lamang nang gawaran siya ng medalya dahil naaalala umano niya ang kanilang pinagdaan sa loob ng barko habang sila'y nasa gitna ng karagatan. Resourceful naman kami. So, lugaw sir. Oh, masaya kami doon. Asin-asin lang sir, tubig sir. Naubusan din. Isinalaysay ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela ang pinagdaanan ng mga lulang Coast Guard personnel ng BRP Teresa Magbanwa sa halos 5 buwang pagbabantay sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa isang press conference no isang araw, sinabi ni Commodore Tariela na mula nang dumating sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa noong Abril hanggang Hulyo, nakapagsagawa pa ng resupply mission sa mga PCG personnel subalit mula noong Agosto ng kasalukuyang taon nang magsimulang maging mas agresibo ang China. Dito na nagkaroon ng problema sa supply ang mga lulang crew ng PCG vessel. Matatandaan nga na noong Agosto 31 nang intensyonal na binangga ng 3 beses ng China Coast Guard vessel ang BRP Teresa Magbanwa na nagresulta ng mga pinsala sa barko. Inihayag pa ni Commodore Tariela na 3 mula sa 4 na personnel ang na-diagnose ng dehydration at kawalan ng masusustansyang pagkain. Paliwanag ng opisyal na bagamat mayroong desalinator machine ang BRP Teresa Magbanwa dahil ito ay isang modern vessel, kinailangan aniyang magkaroon ng brand new filters para ma-convert ang tubig mula sa dagat sa potable water, pero dahil sa matagal itong ginamit dahil sa tagal na rin ang pamamalagi ng barko sa lugar, hindi na aniya fresh water ang napoproduce ng naturang machine. Dumating pa aniya sa punto na tubig ulan ang kanilang iniinom at tubig mula sa air conditioning at ilang linggo ding lugaw lang ang kanilang kinakain. Una rito, inilikas ang 3 personel mula sa 63 strong crew ng BRP Teresa Magbanwa na nakaranas ng dehydration nang nakastretcher at dinala sa ospital nang dumating ang barko nitong linggo sa home port nito sa Puerto Princesa, Palawan. Kung para sa mga Pilipino, ang pag-atras na ito ng barko ay hindi nangangahulugang tayo ay nag-withdraw o nag-surrender. Para sa China na pinangangalandakan nila sa kasalukuyan, nagawa umano nila tayong mapasuko at mapatras. Ipinagmamalaki nila ngayon na tama umano ang kanilang mga ginawang aksyon laban sa ating barko noong mga nakaraang linggo bilang pagsunod sa kanilang maritime law. Bigo umano ang Pilipinas sa nais nating angkinin ang kanilang teritoryo, pero gate ng Philippine Coast Guard, hindi umano tayo umatras at ang pag-alis ng barko sa Escoda Shoal ay hindi pagsunod sa nais ng China na alisin doon ang barko. Para sa kanila ay mission accomplished umano ang pananatili ng barko sa Escoda Shoal sa loob ng 5 buwan.
Hindi man nagbigay ng maliwanag na pahayag ang PCG kung may papalit bang barko sa Skoda Shoal para magbantay. Sinabi naman nila na hindi nila pababayaan ang Skoda Shoal at ang iba pang mga teritoryong pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Nilisan rin ng maraming barko ng China ang Skoda Shoal kasunod ng pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa sa lugar, ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Triela. Ayon sa kanya, tanging 11 Chinese maritime militia vessels na lang ang nananatili sa Skoda Shoal habang wala nang namatay na Chinese Coast Guard sa lugar. Samantala, base sa monitoring naman ng Philippine Navy, sa loob ng isang linggo, nasa kabuang 55 militia vessels, 5 Chinese warships at 8 CCG vessels ang namataan sa Skoda Shoal. Una na ang inihayag ni Commodore Triela na ang masamang lagay ng panahon ang nagbunsod pareho sa panig ng Pilipinas at China na i-withdraw ang kanilang mga barko sa shoal.